Dapat ka bang makipagbalikan sa ex mo? Meron kaming bagong series na parating, tropa time. Ano yung una nating anime na pinanood? Shingeki no! Kailangan masira natin yung stigma eh. Na pag nagbabasa ka ng libro, loner ka. Ito, inaano ko nga eh. May effect. Alam mo natin sino bumibili ng pancit ka. Kamusta sa inyo mga cancer? Ito nga pala ang Pampamilya Podcast, ang Anima Podcast! Tapos na ang undas. Oo nga eh. Ito yun. Nabuhay na tayo ulit. At nabuhay din yung audio. Sana okay na yung audio ngayon. Please, sana wala yung audio. Ang dali eh, no? Yung audio eh. Dali solusyonan eh. Mahirap. Iniyakan na namin. Nagdasal na kami sa mga Diyos na kung sino man. Para ayusin. Ayan, the noise, the verb. Ano na rin yung langit na yun. Malaki na pa ng audio. Ganyan talaga mga technique. Parang late ko tuloy dito. Nakakainis. Di ba ito nalalakihan? Angat mo. Ay, mas malaki ako sa inyong dalawa eh. Wala siya adjustable. Hindi ganyan, mas malaki ka na. Mas malaki kami sa'yo. Ayan. Parang ako isa to, yung... Ang laki nyo pa pareho. Kasi sa audio, parang sige, hindi tayo ng kwento. Ano naman? Ano lang, yung dun sa, di ba yung nangyari kasi dun sa audio, hindi siya, yung mic nagkaroon ng malfunction na chinek naman namin talaga bago kami mag-record. Sabihin, may mga multo na tayo. Sound check talaga kami, pero mid-record nag-ano yung mic. Tsaka yun yung sumalo eh. Yun yung virgin na talaga may set up sa bagong lugar. So talagang may chance talaga mangyari. Nag-ano na kami, nag-ingat naman kami. Pero parang ano yun, yung law na yun, yung anything that can go wrong will go wrong. Yung Murphy's Law. Action, yun doon. Kaya nung bandang 35 minutes, naisip namin na Buti kami nasa loob pa eh. Medyo mahina. parang ayusin natin yung mic Tito Ed kasi parang may ano tayo eh, nakutob. Iyan naman kabit mo sa'yo to. Kakabit ko sa akin to, parang sa lino. Yun na Ano tayo. na dito Ayan. Parang kinutuban tayo. Tsaka open space dito kasi medyo parang room. So, mas rinig yung boses. Yung gut feeling natin nung bandang 35 minutes onward. Ay, dapat pala naglagay ka na. Na. Di ba nandito yung ano natin? Ilagay mo na dito. Okay. So, Di ba? Speaking of sana, yes talaga, it's a learning process. huwag kayo mag-alala. Slowly but surely. Para makapagong lang kami. So, ayan. Hirapan mo dito. Tapos ano lang, kakatapos lang pala ng ESGS. Ayan, pinapunta si Tito Arf and Tito Pao. May ano eh, fresh from Undas pa eh. Malapit yung event na November. Oo nga pala. Wala binisitang patay. Alam nyo na, you know. The deads. Kita namin yung cosplaying skills natin. Cosplay. Dahil yung ano, okay naman din yung event. Pero siguro I think nandun sila sa play safe muna na ano. Bila yung nangyari sa Conquest. Grabe Nandun sila yun. sa feasible yet attainable. Okay naman. Wala namang nag-aberya sa foot traffic, mga gano'n. Kaso, parang may nakita yata akong issue dun sa... Well, may nag-post na parang nahirapan daw sila sa marketplace. Parang gano'n. Kahit ko, nabasa ko lang naman. Okay. Hindi naman ano. Na hindi daw nabigyan ng signage yung dun sa marketplace. Parang nakahiwalay kasi sila na tent. Di ba parang ito yung World Trade. Tapos nandito sila sa gilid. Nasa ano lang. Kakaroon tayong event review. Event review. Event review. Nakatago ako nun eh. Kasi kasama ko pamangkin ko eh. Uy, pamangkin ko yun eh. Nag-comment yata dyan. Nakala jowa eh. Ano nga ba yan natin? Pag-uusapan natin pala sa isip ko. May mga nag-comment nga pa. Pala, basahin mo. Mga comment muna Sabi natin yung pangalan din. Kaya mag-i-active kayo sa ating FB page. Magtatanong kami ng mga topic. Siyempre, ang dami nang ginagawa. Minsan di namin nadadaanan. Kaya grateful kami sa tulong nyo. Ako muna may isa akong tanong. Okay. Dapat ka bang makipagbalikan sa ex mo? Yun yung una. That's a very... Parang nag-Vietnam flashbacks eh. Yung nakita kong post sa social media na isang influencer na nag-comment about sa ex nung influencer na gumawa ng documentary about sa kanyang relationship dati, na ang dating ay
wag mo nang balikan kasi parang may dumaan na after nung kanilang relasyon. So nagkaroon na siya ng iba niyang mga experiences. Syempre hindi ko na may alam exactly kung ano experience, pero any experience, any new experience, mapa-physical man, emotional, 'di ba? Mga ganun na wag na maghanap ka na ng iba. Yun yung yun yung naging talunan. Ayun na nakipagtalo doon sa comment section. Influencer. But kahit naman single ka single, double, triple mitosis, may experience ka pa rin physical, mental, pwede ka madapa, pwede ka bumangon, di ba? Pero ano yung term ng balikan parang nag-cling ka ba sa past? Kasi ang past pwede maging motivator yan para mag-push forward ka or pwede maging anchor yan na parang binabalikan mo yung nakaraan. Pwede siya maging sa'yo, maging toxic Oo. May mga, di ba may mga ganung mga mag-ex na friends pa rin talaga. Kasi legit friends na hindi naman kailangan constant na nag-uusap sila. Wala. Basta parang, diplo. Hindi naman sila parang galit sa isa't isa. Civil lang. Parang, kumusta? Kasi tawag sa ganun, overthink malala yung sa magiging mga karelasyon nila. Kung yung pag-uusap nila is parang yung hindi na. Dapat lang as acquaintances na lang. Pero ibang pa rin yan Ibang topic pa rin yan. Kasi ang topic yun is babalikan mo ba yung ex mo. Ibang topic pa yan na kung are you still friends with your exes naman. Iba pa yan. Kasi yun, parang civil na yan. Social norms. Ito kasi balikan Nasa intention yan. Ba't ka babalik sa ex mo? Bored ka lang ba? Bored in the house. Wait, ba't parang sobrang negative lahat ng mga tanong na ganyan? Di ba pwedeng Bakit? Totoo naman. Intentions lang naman. Ano mo na intention? Isa-isa. Sige. Think more. Tapos, Mark. So iisipin mo muna, so ano yung intention ba't kayo pagbalikan? Nagkaroon ba ng pagkakataon na lagi kayo magkasama ulit? Diba? Pwede sa work, pwede sa school, pwede sa organization, sa simbahan. Hindi ko alam ba't ka lumalandi sa simbahan, pero kung ano muna yung purpose. Kung kaya biglang nag-click lang ulit tulad ng dati, siguro wala nang problema yun. Yung siguro iwasan mo is pag yung na-board ka. Pagtigang gano'n. Wala, 10 hours. Hindi naman ikaw. Ikaw nagsabi ko. From experience? From experience ba? From experience. Sabi mo tigang? Napansin mo, within 2 months, naka 100 hours ka na sa mobile, ano yun, sa pangalan sa ML. Bakit gusto mo bigla makipag-play? Out of nowhere, kung nakikipag-message, yung mga gano'n. Siguro isip-isipin mo bakit. Lagi may intentions. At doon din sa ex na babad yung sa mismong sino mag-i-initiate, sino yung i-initiatean. Isip mo, bakit siya nag-i-initiate? Baka kasi naglolokohan na naman yung gano'n. Isipin mo din yun. Pero ito bang influencer na to? Legit talaga na nakipagbalikan siya kung kinausap lang niya, parang kinamusta lang. Hindi ko pa napanood ng buong-buo, pero yun nga, parang pinakita niya yung history nila together, na yung ups and downs, tapos ang kwento ay yung girl parang yun nga, nagbabar, nakikipag-meet sa new experiences. So ikaw, iisipin mo ba red flag ba yun or green flag? Ay, di ba may mga ganun nga naman kasi scenario sa mga movies nga? Yung tipong, like for example, young adult sila, naging sila, tapos ay mag-break yung guy or yung girl. How I Met, di ba? How I Met. How I Met. Tapos, parang gusto nila ma-experience yung mismong outside world, yung mismong freedom. So, after nila ma-experience yung freedom, like for example, 2 years, 3 years, ganyan, etc. Tapos, na-realize sila, ay, mas ano pala to, mas compatible ako dito sa ex ko, sa nauna kong ex. So, si Rob. Parang dito pa kaya sa pero yun nga, yung parang, mas compatible ako dito sa nauna kong ex. Ganun yung thinking ng ex. So, nag-dry run ka muna? Nag-test drive ka muna sa iba? Pero yun nga, kailangan mo dala-dala mo yun bilang isang taong makikipagrelasyon doon sa ganong klase. Dala-dala mo yun. Kasi ikot na naman tayo ulit sa body count kasi mapupunta yan sa parang experience ng tao. Parang, ano mo nasabi niyo? pag makikipagbalikan ka kasi sa jowa, parang 3 out of 5 times mali. Parang bakit may statistics ka? Hindi mo ba yan? Ano lang, personal lang. Kasi nga nag-break na kayo. There's something na nag-push para maghiwalay kayo. And yung 2 out of 5, yun yung mga gandang story, di ba? Like, How I Met, di ba? Spoiler alert, basta may nagkabalikan doon. Tapos ayun. Fictional yun Pero 3 out of 5, kasi parang, yun nga, nagkaroon kayo ng hiwalayan na
natin na rin yung ayusin pero hindi talaga kaya. So, may ano talaga, may purpose kung ba't kayo naghiwalay, which is usually, yun yung parang for each other para mag-grow kayo. Oh, yun din. Tsaka yung time na usually yung mga ganyan, yung pag-young ka. Pag young ka, wala ka pa naman decision sa buhay mo, saan ka ba nakatira? Di ba? Ano bang ginagawa? Nag-aaral ka. So, hindi yung priorities mo. So, mas madali pa kayo mag-break, mas madali kayo magka-misunderstanding. Pero pag meron na kayo mga stable jobs, meron na kayo iba't ibang purpose sa buhay, mas pwede na kayo mag-focus sa ganong, yun sa pagmamahal o sa pagbigay ng commitment sa relasyon. Doon kayo matetest. Kaya maraming nagbe-break ng mga college, high school. Kasi hindi naman yun ang priority. Ano lang kayo magkakasama lang kayo sa room eh. So it takes more para madala mo yun hanggang sa hanggang tumanda kayo. Diba, mga high school sweethearts dyan. Diba, mga elementary sweethearts, pucha, makakawala. O hindi naman natin sinasabi magbe-break yung mga ano. Oo, sabi ko lang, it takes another level of, Maturity. and circumstance na din. Circumstance. So, ang laking bagay yun. Kasi ko yung bata, lilipat kayo. Di ba? Ng barangay, ibang school ka na. Alam mo naman, city. LDR kayo, di ba? Ang bata kayo. Matetest ang relasyon talaga. Yes. Crucible sa adulthood. Kaya bilib ako yung mga nagka-jowa nung high school, college. Na parang na-feel nyo yung love kagad na pero nagpo-focus pa tayo sa aral, barkada, enjoy buhay. Kaya parang mas makikita nyo kasi yung pag nagbabayad na kayo ng bills, kung paano yung relasyon mag-aaway-aaway na kayo yan. Yung hatian ng pera, di ba? Pera. Marami pati mga mag-asawa nagbe-break dahil doon natatapos ang may nila. Malaking parte talaga ang pera, importante. Hindi mo nyo lang gawing Diyos, pero kailangan nyo talaga yun. Yung mga nasasabi kasi, hindi, pera lang yun. Pwede nyo namang ipunin nyo sa pagtanda. Surface level. Yung mga sabi, pera lang naman. Hindi, nag-aaway talaga dyan. Kailangan nyo pa yun ng pera. Baka yung mga nagsasabi ng mga pera lang yun, baka milyon-milyon na tinikita kaluan. Yung no? Ano nga, di ba, mga kamag-anak nag-aaway-aaway sa lupa eh. Oo, di ba? Yun na. Relatives na yun. Relatives na yun. Oo, parang ano pa yun, parang kadugo na. Yung mga kadugo mo na. Hindi, pero may tanong ako. So yun nga, tawag dito, is it a good thing nga na, kunyari hindi naman necessarily high school or college kayo nag-umpisa, like young adult. Young adult kayo nag-umpisa, tapos nag-break kayo, tapos kumanan kayo ng other experiences from other persons. Okay lang naman yun. So, okay lang. Break naman na kayo. Hindi, pero nag-break kayo, tapos nagkabalikan kayo. Siyempre, hindi mo naman iniisip magkakabalikan mo na kayo. Hindi, pero Hindi mo naman pinlano yun, parang ere. Yeah. Paano yung mga, hindi, tinatanong ko sa mga audience, paano yung, parang ano yun doon, like, is it a good thing na nagkabalikan sila sa huli, ganyan? Depends. I think kung Di siya, siguro kung masyado mo in-overthink, kasi unang-una, pag nakikipagrelasyon ka, ano lahat ng mga experience mo? Ilan yung body count mo? Siguro, nagigets ko naman na mayroong parang bell curve na iba gusto 0, iba gusto 1 or 2 para di naman ako mukhang teacher sa isang nagtuturo kung paano yung mga gusto ko sa iba't iba experiences. Hindi lang to about, kasi sobrang immature kasi for me yung puro about sex eh. Minsan meron emotional maturity. Kuha mo lang kung may relasyon ka na before. Yun yung isa pa. Kasi ang babaw eh na, ay kasi may tatlo na siyang boyfriend. Paano kung isang boyfriend hindi naman nakipag-sex sa kanya? Yung big deal sa inyo yun. Paano? May mga gano'n. May mga ganun. Ito, example lang. Bakit di ba yung sila lalaki yan? Paano kung in-emotional abuse siya ng nanay niya? So sobrang ayaw niyang makipag-usap sa babae or hirap siya mag-open up sa babae. Di ba? Lalima natin yung intindi natin pagdating sa relationship. Hindi lang yan all about sex. Sex is vital. Part yan ng, di ba, ng parte mo sa relasyon mo, paano pinapakita yung love mo sa kanya. Isang form lang at marami pang iba. Ito na yung i-open na po nga sana yung sa body count eh. Parang bigyan na natin ng conclusion. Hindi naman kailangan yung conclusion. Hindi hindi conclusion, parang ayaw na natin, feedback natin. Yun nga, sabi mo yung sa'yo na hindi lang naman sex yan. Ano ba sa'yo? Kasi yung sex naman, it's a physical sa katawan process eh. Parang kuwari, nasugatan ka lang, di ba? Natural lang. May hiwa. May hiwa sa legs. May hiwa ka sa legs. Parang ganun lang din naman eh. Depende pa rin. May mga sexual activity na naka-apekto sa utak ng isang tao. Pero ang tanong dyan, naka-apekto ba sa kanya or hindi? Di ba? Kunwari, sabihin natin, yung katulad fictional nga lang eh. Pero sino, Barney Stinson, marami siyang naka-body count. Pero yung focus niya is
on foundational love na. Diba? So, sa intention pa rin naman yan. Pero exaggerated na example si Barney. Kasi si Barney medyo parang sex addict na yun. Oo, sex addict na eh. Pero may mga sex addict talaga. Baka meron talaga. Oo, pero di ba parang... Na-romanticize ba yung pagiging sex addict kay Mistake? Yun na nga. Ngayon, nagiging toxic na pala sila eh, no? Mga ganyan. Tapos si Ted Mosby, sad boy eh. Sad boy naman si Ted Mosby. Pero yun nga, Ano naman niro-romanticize naman niya yung love. The idea. Ito pinapagod sa show eh. Naging story naman siya na puro inisip ko dapat perfecto, yung blue horn. Yung blue red horn. Naka-focus ka Kumbaga wala sa sex, doon sa mga mga ibang forms ng love. conceptual. Kaya yun nga, parang kung pag titignan mo yung How I Met in retrospect, parang blue horn, yung yellow umbrella, parang naka-focus ka sa idea, hindi sa tao eh. Ano yung mga ganun. Kasi yung fixation natin na maging unique eh. Yan yung nangyari nung yung sa diba, sa social media, may sarili ka. Yung ano yung itsura mo sa mga tao. Parang, sabihin natin, be you, be your own you, kumbaga be unique. Pero wag naman to the extent na parang sobrang pang-fantasy na, alam mo naman, gets yun naman siguro, yung exaggerated na. Alam mo siguro na ganung feeling. Ikaw ba, Art, sa body count, ano masasabi mo? Anong feedback mo na dyan? Para sabi mo rin sa or ikaw, ilan? Kasi bago kayo magrelasyon, mapag-uusapan niyo yung body count. naman yan. Pero hindi naman siya, pero hindi naman siya yung parang paliwanag siguro hindi niya, yun agad yung tanong niya sa isa't isa. Siyempre, yung pala tumagal na sa relasyon, di ba? Tsaka din lang i-open up. Kasi medyo sensitive na topic kasi for the couples eh. Pero sa akin, yung body count, hindi naman issue sa akin. Hindi siya issue kung 10. Or 100. 300 Spartans. Kunwari, Isang Spartan. isang Spartan, 300. Oo, okay na siya. Parang hindi ko ma-imagine na, meron pa rin, pero siya hindi ko ma-imagine na madalas yung mga ganun 300 plus na Sabi siya, Hi, meron ako ng 20 boyfriends sa buhay ko. 20. Lahat sila naka-sex ko. Ganun kayo ka-open. Ano masabi mo? Itutuloy mo ba yung relasyon or what? Well, depende sa pakikitungo niya sa akin, sa pakikitungo sa akin. On the current. Tapos, syempre, kung ganun pa rin siya, consistent. Pero kung ano man yung mga nakita ng mga nakaano niya dati, na nakita ko rin, na syempre, parang sa akin, red flag, na hindi body count, yung parang ibang other ugali, mga other factors. Dito nga yung papasok na yung sinabi ni Pao na hindi lang naman sex. Hindi nga naman. Kasi kasama niya yun eh. Kasama na. Unless yung kanilang setup is parang with benefits tayo. Hindi naman counted as boyfriend yun. Siguro, ewan ko, kasi nagigets ko naman din nagigets ko rin yung mga tao na inaalam yun, okay magkaroon ng preference. Hindi naman masama. Preference mo, isa. Preference mo, may 10. Go, enjoy lang. Ay, babalik tayo sa yun yan, sa dami ng body count. Baka naman kasi, yung iba kasi iniisip nila, mas maraming body count, mas may risk doon sa insecurity. Siguro pupunta lang sa bar, tapos kung sino-sino stranger lang. Hindi naman masama yun, kasi syempre, iniisip mo rin naman yung sarili mong head. Hindi yung masama. May may kanya-kanyang buhay rin sabihin kasi pwede din sabihin sa'yo na bakit gusto. Bag lalaki, every sa bar pupunta. Diba? I'm sure may mga babae na ayaw naman sa ganung klase. Mas sabihin nito, ano lang to. Gusto lang makapasok nito sa akin. Diba? May ganun din effect yun sa babae. Kasi narinig ko rin yung mga opinion ng mga babae din sa ganun eh. Na, parang yung phrase na, ano yun, a key that can open many locks is a good key. But a lock that can be opened by any key is not a good lock. Ano masabi niyo doon? Naging metaphor ng babae sa lock. Okay. Naging object na sila eh. Ano masasabi niyo doon? Kaya ba yung intro natin is kumusta yung mga cancer? Sasabihin ko na yung Makakancel tayo rito. Cancel nyo. Kasi isipin nyo, pag may sinabi kayo, huwag nyo iisipin ng tao. Kung ano lang yung kasi mapag-uusapan natin. Mapag-uusapan natin yung topic. Kasi ang pangit naman kasi na metaphor yung kiss and locks. Kasi parehas naman yun, both babae at lalaki, parehas naman kayong pwede magkaroon ng maraming Hindi pa pwedeng, yun nga, yung babae at lalaki, kayo pareho yung may key, open the lock together. Walang key and lock, parehas kayong key and lock din talaga. Metaphor na parang Siguro yung metaphor yung mali. metaphor. Metaphor.
meta whore. It goes both ways naman eh. Hindi naman kasi yung Sabihin, or yung babae. Or yun, grabe. Hindi, cancel Over whore. to take out of context na. Kaya nga, Hindi kwento ng babae na sa May balansin natin. Ano ba yung tawag sa whore na lalaki? He bitch. Horror? Di ba? Horror. Gigolo? Oh, yun nga, gigolo. Gigolo? Gigolo ba? Di, prostitute. Oo, nakikita nakikita yun. Mali pa pala yata. Man whore. Man whore. whore. Sabi sa Game of Thrones yun, man The whore. man whore. Ayun, yun yung isa. Jed the man whore. Tignan natin isa pang topic ni ano. Yung nagkaroon ng issue sa safety ng journalism. Sino na gano'n yan? Thank you Kahit kay... ako yan. Wait lang, daming... Boomer. Thank you pala sa mga nag-comment po. Kay Salamat. Mr. Brenrich Marquez. Danger of being a journalist here in the Philippines, especially in Oo the nga. remote areas. Anything remote areas Ako, talaga. nakakatakot talaga pag Kaya- remote areas. Kaya nga nandiyan lagi kay MJS eh. Mga hindi nababantayan eh, mga remote areas. Kaya Senior Aguila, di ba, yung mga lugar na yun. Ganun pala, no? Delikado talaga. Kasi they can get away with it. At naging at issue naman yan sa mga journalism long before. Di ba? before pa. Kaya ngayon nga, kahit sino na lang social media influencer nagkukuno journalist sa mga political party. Di ba? Pero syempre may bayad yan. Ang journalism, may bayad sila. Pero hindi dun sa mga politiko. Meron pa rin naman mga masasamang journalist. Meron yung mga unethical na mga journalist na talagang kumukuha ng bayad. Pero, di ba, one rotten apple doesn't ruin the whole basket eh. Hindi naman nila kasalanan kung may mga, lahat naman ng larangan may kupal eh. May masama eh. Ano nga ba yung law na nagpo-protect sa mga journalist, sa mga source nila? Shield law, di ba? Shield na ba? Shield law tsaka gas law. Millennium Shield? Shield Hero? Yun ba yun? Hindi, sa batas yun yung Talia. shield law. Sa Talia. Delikado. Sa media law class natin. Our shield laws are statutes that provide journalists either an absolute or qualified privilege to refuse to disclose sources. Pero na-abuse nga rin yan ng mga unethical naman na journalists. Kaya nga meron yung checks and balance of other journalists na chine-check yung ibang journalists na, dali lang, kaming 10 journalists, sasabi namin 1 plus 1, 2, ba't sa'yo 1 plus 1, 3? Yun siguro pwede nilang, hindi ko alam ano yung sa law, siguro pwede nila i-challenge. Ganyan din naman sa lahat ng inquiry. Parang peer review. Kaya nga nanonood doon kay Red doon na sinabi niya yung magsasalita ka muna, tapos mag-sorry ka na lang. Sa journalist hindi pwede ka kasuhan. Yun ang kapalit. Basta kaya nga sila nag-double check, di ba? Kaya hindi naman basta-basta paunahan doon sa scene ng mga Pero news. totoo, tama yung sinabi niya na mas mabilis nga. Mas mabilis social nga, media. pero Kahit sinong tanga, pwede mag-video na isa nangyari. Ito yung nangyari sa kanya. Hindi pa nagdap. Inatake pala sa puso. Ang masama sa social media yun nga, walang nagpa-fact-check kung tama. Kung yun ba talaga yung totoo nangyari or kulang yung mga pinapakita lang ng mga nasa social media. Di ba nga, ang mga journalists, sila yung watchdogs ng people eh. Sila yung Huwag niyong inaaway ang journalist. Sila yung kinakatakutan dapat ng mga politiko eh. Kaya, yun nga. Ay nangyari, yung mga politiko nagsislither Oo. sa keyhole din nila Sa keyhole. para The right makuha. hole. Na hindi dapat siguraduhin natin na tampi natin yung mga journalists. Ayun, meron isa pang law gag law. Ay, gaglo. A law forbidding the public disclosure of information on a particular matter. Kaya na nababribe yung mga journalists na kasi yun nga, protected sila ng law na ganito eh. Kaya nag-slither nga yung mga... Ayun nga, law is only as strong as dun sa mga i-implement ng law. Kahit sabihin natin absolute lahat yan, kung yung mga mismong tao na nag-implement yan ay hindi mo maaasahan o di ba, vinote mo o inelect mo into office na walang pinag-aralan o alam mo yun, dinaan sa sayaw o sa mga jingle. Magre-reflect yun dun sa law. Hindi lang naman dahil, bakit may law naman ng gaglo walang mag-i-implement ng gaglo. Kumbaga wala kunwari, Gaguhan law. Gaguhan law. Kunwari ikaw journalist ka, tapos nakatutok na yung baril sa'yo. Hindi, may gaglo. Ano mo, ganun. Tatawanan ka. Para mo pumunta ka sa baril, no? Kaya, ngayon, isip dapat, paano nila nakuha yung baril na yun? O, di ba? Yun yung isa. Paano nila nakuha yung baril? So, siguro yung mga taong may hawak ng baril o mayroong authority to handle, ano yung binibigay-bigay lang? parang madaling matapon. Oo, madali. Kumbaga, hindi strict. So, isipin, i-strict pa natin. Disposable.
expendable. Oo, yung mga guns. Kasi may mga firearm rin naman tayo rin sa Pilipinas na kaya kailangan mo na talaga ng permit. Di ba may permit ka doon sa gusto mong baril, may permit ka rin na kung ilan yung bala na meron doon sa baril. Tsaka accounted for. For each So, bullet. kunyari, pumunta ka sa firing range, inonote yun, inonote doon sa firing range, inonote mo rin yun, na i-represent mo. Hindi naman basta-basta magpapakawala. Areas mas mahirap. Pero mahirap na sa remote areas. Yun na nga lang. Mahirap. Ay, pagdadaan ka nga lang sa remote area, yung parang mga highway, kunwari, papuntang, di ba, mga ganyan. Tapos gabi. Di ba, alam mo yung pag highway, tapos gabi, tapos puno lang. Nakatakot eh. Ito may nagkakanaan doon sa damo. Oo, mga may nagkakanaan. Baka may nililibing na sa kabila. Wala, wala pa rin ganong sense of security sa ating mga rural areas din na ano. Nagigets ko naman na hindi naman siya everyday. May ganon. Diba? Kasi siyempre dahil connected na tayo lahat dahil sa social media, sobrang connected na lahat. Isip mo ilang tao yan eh, diba? Ilang milyon na nagkaka-coexist. Meron at meron makaka-get away. How to get away with murder. We have to lessen the chances. Yeah. Kailangan mabawasan natin. Naalala ko yung sa AOT. Hindi, mamaya pag-usapan natin. Ay, nga pala, Oo. meron kaming bagong series na parating, Tropa Time, na nasa main channel ko din yan na, sinubukan namin sa Voltes 5 ngayon, may mga papanoorin kami mga anime. Ano yung una nating anime na pinanood? Shingeki no Kyojin! Ang last episode! So, abangan nyo na, subscribe na kayo, sabihan nyo rin yung mga iba ng tropa na mahilig sa mga ganyan. Mag-react kami sa buong episode. At dito rin namin ipapost dito sa Pampamilya Podcast channel din, ang hashtag Tropa Time. Yan ang ating official hashtag sa lahat ng mga episodes sa ganong style. Mga tropa-tropahan na Kaya comment lang kayo down below na iba yung mga gusto namin panoorin. Movies, series, music videos. Ayun, wag na K-pop. Sila lang mag-enjoy doon. Let's go, K-pop! Sama natin si Tito Pao sa isang concert. Oo, yan! Hindi lang ako sa gilid, nakagalaw. New Jeans. New Jeans. Ay, New Jeans. Ito siya kay Pao. Kumakanta ka kayo ng Super Shy. Yung nag-ayos ka ng camera. Super Shy. Nakikita ko sa TikTok eh. Super siya. Ulit. Oy, kahit books. Yes. Mga books. Book reviews. Nagbabasa kami ng libro, isa-isa. Tapos isa namin, yun yung isa na naisip eh. Babasa kami libro, isa-isa. Tapos i-discuss din natin dito for a book special podcast naman, all about books naman. Kung ano yung iba't iba naming take on that specific book. Magkakaiba kami ng babasahin. Tapos ikukwento namin sa isa't isa. Yung parang plot or summary nun for each other. Mga favorite namin parts, yan mga ganyan. Tito Pao dahil nagbabasa ng libro. Alam mo, yung book review ko nga yung dati. Ang tagal na nun 1984. Oo, hindi pa kasi nakaset up yung new room, kaya gusto ko pagsakto na. Tsaka isasabay ko na yung book review ko doon, dito. Ang dami Oo, dami na sabi sa comment mo eh. Sabi, Nasa ito book ba book review? Day something na book review. Wala pa. Tagal kasi hindi naman yung parang meme na pwede ko lang daan. Alam ko, basahin literal. Okay, hindi naman siya yung parang video na, ay, nakita ko lang within 10 seconds. Binasa ko na pala yung likod. Pinili ko, pero okay na, ito about dun sa... Gusto ko mas malalim pa yung pagkakadiscuss. Bigyan natin trivia yung mga viewers. No? Si Tito Pao, ano yan? Sa mga books. Sino ba yun? Yung Japanese na author? Dami nun. Maraming Wala sa isip ko. Japanese author. Si Norwegian Wood. Sino yun? Haruki Murakami. So, alam niyo ba? May mga mag-review rin na Murakami fanboy ka ba? Gusto ko lang yung style niya kasi hindi siya nagpapaka-deep sa mga words din. Kasi translated na eh. Yung isa ko nagustuhan sa kanya. Tsaka gusto ko rin kasi yung mga covers eh. Malaking bagay din yung covers. Sa modern may mga classics din naman akong nakatago lang dyan. Okay, ano ba yung parang, kung meron kang, pag tinanong sa'yo, ano favorite mong author? Ano yung unang agad lalabas sa'yo? Naku, mga ako eh. Hindi pa ako nagde-delve masyado sa mga fiction or mga More on ako, mga excerpts or transcripts ng mga classics, yung mga bago pa mag-postmodern. Sila, mga Nietzsche. Uy, AG! Nietzsche, si John Paul Sartre, di ba? Mga ganun. Mga existentialist. Si Albert Camus. Naku, grabe yun. Si Albert Camus yung realization na parang there is more to life. Than body count, gano'n.
Ikaw, Hindi mo wala- binabasa mo. Hindi ka, Soren Kierkegaard, di ba? hindi counted na kay paper. Hindi, nakalimutan ko yung, kasi syempre matagal ko nang nabasa. Kaya ang gusto kong bumalik sa book review kasi matagal ako hindi nakakabasa ng mga libro. Yung mga libro ni Paulo Coelho. Nakalimutan ko yung Paulo. Nakakalimutan ko paano lagi ko sa pangalan. Pero yun. Alchemist, no? The Alchemist. Alchemist. Gusto ko siya ulit balikan kasi dati na basa ko siya pero nag-stop ako midway. Kailangan masira natin yung stigma na pag nagbabasa ka ng libro, loner ka. Oo, yun. Parang, ano lang siguro yun mas maganda yung ganun, pa sa pag-aaral, diba? Hindi naman porket lagi ka nag-aaral is matalino ka. Pero pinapakita nun, kasi sabi nila, hindi mo kailangan ng diploma pa pag magtatrabaho ka, ganyan. Siguro ang point na is yung kaya mo mag-commit, kasi ang book is a commitment So, bibigay ka ng oras, hindi pa nag-aya yung tropa mo, pagka tayo na, gimmick tayo. Wait lang, tatapos, muna, may iba pa akong ginagawa sa itong gabing ito, Di ba sabi kailangan sabihin magbabasa ka? Pero gets mo, meron ka ibang priorities besides ibang sa buhay, dami yung mga iba dyan. Tsaka magandang pang-rewire ng utak mo, yung pagbabasa ng libro. Nakakalinis din siya. Nakakalinis. Kasi puro ka doom scroll muna, di ba? Minsan bigyan mo rin sarili mo. Kasi di mo naman kailangan may matutunan sa pagbasa Minsan ka makakonect ka lang sa isang libro on an emotional level. Enough na yun. Di mo kailangan i-share mo sa tropa mo. Ano ba yung sinabi dito? Yun yung gagamitin mo para makipaglandian. Di ba? Parang Taylor Swift lang. Kinig din ako Yung mga iba kasi dyan, yung mga iba kasi gusto magbasa ng libro, like, pag nakikipag-usap sa mga book nerds talaga, na lagi nagbabasa talaga ng libro. Parang pag nagbabasa ka, kahit isa lang yung nabasa mo, lalaitin ka ng mga yung mga talagang book nerds. May mga gatekeepers. Huwag kang parang kumbaga huwag kayong mapadaan sa mga sinasabi na, okay na, may matapos sa isang libro for this, kahit man lang for this month or this 2 months, at least may nabasa ka. Huwag mo sasabihin na, ay hindi, isa lang nabasa mo, hindi dapat yung 2 buwan, 3 buwan, ang bagal mo Tagal ka magbasa. Oo, huwag ganun. At least may nabasa kang bagong libro. Ganun sa music, di ba? yung pacing mo, di ba? Yun yung mga kupal, mga gatekeepers na kupal kayo mga gatekeepers. Nag-e-effort na kayo magbasa ng bagong libro. Lalaitin mo pa na, ay, bagong magbasa dapat sa akin. Isang araw, tapos ko na yung libro na yun. Kaya ako di ko yan yung gusto nila naman magbasa kasi gusto nila naman mga chicks. Ako okay lang. Sige, magbasa kayo kasi baka in the midst ng pagbabasa niya, ay, hindi na pala ito panglandi Paano din pala ito pokote Diba? So, okay na yun. Parang willing na ako doon sa risk na yun. Kung maghahawak ka lang ng libro. Kahit yung Kindle, kahit anong Kindle. style, magbasa ka in any way. Kasi, other forms. kasi nasa-separate mo yung sarili mo sa sa ibang mediums At matagal na ang mga libro, matagal na ang books. Kahit hindi nga libro, yung mga simple na mga magazine. Like for example, yung sa akin, binabasa ko from time to time, mga agricultural magazines. Nakakatulong yun. Parang hindi lang books. Na books talaga. Books talaga. Sige, tigilan pala natin to. Pang book podcast to. Okay. Mga buwakan ng ina yung gatekeeper. Yan. Yun na lang. Ayan, gatekeepers. Akala ko tuloy gatekeepers na anime, pero hindi. Mga kupal pa ng gatekeepers. Galing kay Mina Chuan. Itong influenza issue, yung kay Leia Bernardino. So, May kasamang Ayan, hindi ko napakinggan ito. Sige. Basta may cosplayer na nag-cosplay ng Satoru Gojo. Ng Jujutsu. Gojo. Kasi yung ng Satoru na binadikit Satoru Gojo. Gojo. Ano niya? Tapos nag-post siya na ayun, di ba ito yung picture? Okay naman Tapos naman yung shades niya tsaka yung wig. tapos may nag-comment siya. Buti hindi siya putol guys. Okay lang to. Inside joke, di ba? Okay lang yan. Ito siguro. Domain Nag-angry. expiration ata guys. Spoiler alert. Yung dun sa comment ni Leia Bernardino, spoiler alert. Ang nangyari is, So ang nangyari is, ang sabi niya, domain expiration ata to guys. Is it a dog show? Na parang trip-trip lang na katulad ng mga banatan lang sa internet na light lang or nakaano pa? Kasi ang nag-reply yung lalaki dito na parang sinabi niya, Am I that worse though? The comment section literally makes me want to stop cosplaying. Nasaktan. Or sa comment section, hindi kay Leia.
Oo, sa comment section. Kasi may mga, parang naging seed si Leia na parang dahil dun sa domain expiration, may mga nag-comment pa na iba na parang nagbigay din ng mga jokes. I think common naman napagtripan ka sa social media. Kaya ako, sinabihan ako parang Gojo ng kahirapan. Okay lang yun. Pero siguro mas pangit lang na yung mismo influencer yung nag-start. Kumbaga, kung meron kang tawag doon, may bonfire ka, ikaw yung nag-fuel ng apoy. Kasi talagang magkakaroon ng mga apoy dyan ng mga roast sa'yo. Kaya naman talaga anything sa social media. Accepted na yun kung gusto mo talaga sa social media na cosplay or video or whatever. Meron talagang malalait sa'yo in some way. Siguro dahil na-startan lang, feeling tuloy ng mga nag-comment is, ano ba term doon? Parang... Okay na makiride. Oo, yun. Sinimulan kasi parang yung may karwahe. Lahat nakihawak doon. Sinimulan na eh. Ginawa nyo. Sige, Magaling gawin ko natin. din. Doon din mga tumatawid sa kalsada eh. Bawal dyan. May isang ko. Lahat tatawid. Pinoy ako. Guilty din ako nun. Pero Yung tatawid. hindi, parang depende rin naman siguro doon sa kay Leia na ganun ba siyang Hindi. personality, Hindi siya ganun. personality. Like for example, lahat na Namali siya dito. ayun na. Yun lang. Kasi matagal siya sa community. Meron na nga siya 3M followers. Kasi Gamer ba siya? medyo makikis pa ng mga nag-comment kung ganun talaga yung niya, yung personality Yung community niya? Oo, yun talaga I doubt meron influencer na tatagal ng ganong klase. Pag sinabi ba niya kunwari dun sa post sa comment ni Leia, parang domain expiration ata to guys. Joke lang. Ganon. Sa tingin niyo ba malilesen ba yan? Hindi rin. Ganun din yun Hindi rin. The fact na pinost mo na eh. Oo. Nag-delve pa nga din eh. Parang nag-post si Dexter, yun yung pangalan ng cosplayer na ang sabi niya, thank you sa mga comments, salungkot ako dun sa mga comments sa akin. Ganyan, first time niya ako mag-cosplay. Tapos yung friend pa niya, yung friend pa niya ata yung sanay, siya yung first time. So hindi daw niya kilala si Leia. Si Leia. Tapos si Leia, nakita naka-gojo siya na costume. Sabi niya, content. Na ano tayo, picture tayo. Tapos para magawa niya yung joke, yung putol joke. Yung putol joke kay Gojo. So, ang defense ni Leia is, parang sinabi sa kanya ni Dexter na kahit ano caption is tiyata, anong gusto mong caption? Kahit ano dyan, sabi ni Gojo, ni Dexter. Ano pinakita? Pinakita nila yan. Kasi siguro nag-usap na sila. Nag-usap na sila. Pwede ko bang i-comment sa'yo kahit anong... Sabi ni Dexter, kahit ano. Ang defense nga ewan ko, yung dating kasi doon sa post iba kasi pag sino ko na kwento, yung dating doon sa post is parang sinabi ni Gojo na ito yung sabihin. Ito yung itagay mo yung domain expiration. Sin siya na So, nagsabi. kung sinabi ni Dexter, hindi. Wala akong sinabi sa kanya. Ayun yung deleted na yung post. So, yun nga, parang combination ng miscommunication tsaka riding the wave or nagka-cloud chase. Yan din yung mahirap pag sinabi mo, sir, pwede ko bang i-comment lahat ng pwede ko i-comment dito? At pag sinabi mo, okay. Ibig sabihin, open-ended yung tanong na yun. Ang daming possibilities sa pwede mo ilagay na comment, mapal na negative o positive. Yun yung mahirap eh. On yourself, yung nag-agree na, sige, comment mo kaya ng comment. Iisipin mo na nag-agree, baka positive naman ibigay mo sa akin. Hindi, talagang negative yung babato ng kabila eh. Kasi umagay ka na sa anything ko. Okay na yung uli. Okay na sana yung putol to guys. Yung parang... Okay na yun eh. Buti hindi siya putol. Yun na lang. Yun na yun. Sana in-stop na niya doon. Yung nagsabi pa sa domain expiration. Kahit kung sabi, marami naman nagsasabi sa comments ay tama. Pero kasi iba yung nagsabi. Yung influencer yung nagsabi. Diba iba role model. Iba nga ang pedestal niya, higher standard. Kahit hindi mo ginagawa ng common commenter, di ba, na nandyan sa comments, is gagayahin mo na. Diba? Hindi naman ganun. May following ka kasi meron ka, parang role model ka na, may spotlight ka eh. Kumbaga, luxury na yun ng mga ng anonymity ng mga commenters. Luxury na nila yun. Pero hindi sila sikat. Hindi sila sikat tulad mo. So, dapat yung standard mo, iba. Dapat pipiliin mo pa rin yung mga salita mo. Yun mahirap eh. Ganun yung para At alam niya yun. Nagkamali lang yan. Kasi di ka na malalaki ng ganyan kung alam mo yun. Kung bida-bida ka lang na gusto mo. Hindi naman siya ganyan dati pa. May kita mo yung footprints niya. Nagkamali lang. Well, I feeling ko wala namang malis yan. Parang ano. Siguro nadala lang siya siguro ng mga hindi na emosyon. Nadala na lang siya ng event. Na uy, bakit nagawa ko yung Gojo joke? Happy. Ganun talaga pag sa internet para maging malakas ka sa internet. Number 1, isipin mo ko yung joke mo nakakaapak or nakakasakit ba ng tao. Number 2,
masanay ka na maraming magko-comment. Oo, na kahit may- wala akong gawin eh. Yung dalawang yun. Kahit- Magiging better place ang internet. Yeah. Isipin mo yung mga jokes mo kung gago ba talaga May mga dark or humor. kung intention, or number 2. At saka Or- number 2. Or kung gusto mo magkaroon ng ganong humor, panindigan mo na meron Oo, talagang panindigan. mambabash sa'yo sa ibang ano. Kasi Oo. internet yun, Tanggap mo na dapat. Tanggap mo na yun. Pero Kahit- pare, nakakaawa rin yung gulo kay Dexter. Oo nga. First time niya mag-cosplay. Oo. Tapos ganun. Hindi, okay naman daw siya. Oo. Thank you daw sa mga kind words. Parang ano yan, 99.9% ng germs. Talagang hindi pa rin mawawala, may bad comment pa rin. May badgers pa. Doon dumami, naging 99.9 yung negative sa kanya. Kasi simulan na nung nag-post eh. So lahat nakiride na. Eh, dala mo ng mga Pilipino, pagkatalantado, mabilis mag-isip na lang. Nakakapagod pa mag-cosplay, tayo pinagdaanan ko yun eh. Kayo next na mag-cosplay ah. Na-imagine ko Comment ko na yung cosplay ni Arp ko, si Buendia, si Shang ng Bulan. Si show nga. Captain show nga. Captain siya. Dapat gawin mo yung tali ng buhok mo, yung parang kang Chinese warlord. Ay, sige. Yan yung nakapagpapahita mo. Nagiging Chinese smart Bago trick. angasan mo, tapos ako ganun ko, macho. Ay, hindi. Kailangan ba natin mag-gym? Ay, medyo tumataba. Oh, gym content, papost na kami dito. Basta Ah, mga tumataba pa ganyan eh. klaseng videos. Ay! Naka-most relevant yan eh. Parang Kung papasok ba ang T1 sa Worlds 23.5, di na kami nag-uusap ng LOL tsaka Dota dito. Wala na may pakialam dyan. Grabe may pakialam. Ito. Wala. Every podcast, mayroon tayong LOL or Dota na pinag-uusapan. Or Hindi na ML. po. Tigil na. Ito maganda. Pampamilya, hindi tayo gamer podcast. Sabi ni Shamil, di marami pa tayong pwedeng pag-usapan. Sabi ni Shamil, Jamil? Shamil Ben. Ito, sa taas sinahanap. May tanong ako, what if sa isang society ay lahat katulad mo? Personality, beliefs, behavior, and etc. Sa tingin mo mga tito, anong mangyari sa society na yun? Ang boring. Ang boring na society na isa lang yung iniisip. Walang uniqueness. Kumbaga, yun yung sinasabi. Di ba kanina nga, be your own yung nga, unique, be unique, ganyan. Ikaw, kung ikaw lahat dito pa, ano na-imagine mo sa... Siya ako muna. By dick size. Ako muna. Hindi ko kasi natin doon, mas malito, mas malaki. Ako na huli. Boring siya kasi hindi yung mga beliefs mo yun nga, experience mo, hindi matatapat sa ibang tao na ibang-iba ang pinagdaanan. Ngari, buong buhay mo nag-enjoy ka sa Mansanas. Isa naman, nagkaroon ng trauma sa Mansanas. Hindi nyo mapag-uusapan na, ano pala yun, na kanya-kanya pala yan, na kanya-kanya pinagdaanan ng kinain. Baka ikaw, nalunok mo lang yung buto. Isa naman, hilaw pa. Di ba? Mga ganun. Isa may uod. Di ba? So, ang boring kung hindi mo siya matetest. Hindi ito sa pakikipagdebate o sa pakikipagtalo sino may mas magandang belief or philosophy or intindi sa isang bagay. Pero yung nakikita may ibang sides, hindi lang yung other side kasi hindi lang naman siya coin eh. Baka malay mo, yung sa mga Dungeons and Dragons, yung mga multifaceted endings or paths. o yung mga multifaceted dice. Yung So, mandami. Kumbaga parang butterfly effect. Kumbaga ganun. So, sobrang ibang-iba na, may iba pa palang pwedeng experience dito sa isang bagay na yun. Sa atin. Kaya nga yung humanity, nagpo-progress tayo kasi may individual opinions and experiences. May mga kunwari sa mga thesis, mga scientists, di ba? May mga nag-aaway-aaway sila ng research nila para mahanap yung truth, di ba? Pag na-achieve nila yung truth dahil nagkaroon ng process ng peer review para pinag-aaralan nila. Parang yung bubble mo get out of your bubble. Get out of your bubble. Ito, itong podcast, nagawa to because gusto mong umalis sa bubble na yung may iba't ibang topics na may ibang kasama. Mahirap yan eh. I'm sure sila din. Yung masabi nung, di ba, nung umalis kayo sa bubble niyo of talking sa harap ng isang camera. Lahat kami introvert eh. Iba-ibang kinds of introvert kami. Yung sa akin naman, pag gano'n na pare-pare sa sarili ko man, sa present, wala siguro mag-aaway, ganyan. Hindi, mag-aaway kayo. Bang iba-iba kayong bias ng twice. Hindi, pare-parehas nga ng thinking. Hindi, joke. Ibig sabihin sa akin, for myself, wala siguro mag-aaway, pero at the same time, wala magpo-progress. Kasi sa sarili ko kasi, on my personality, ako kasi kailangan may sinusundan ako. May kailangan akong dito na sinusundan. So, kung kami, pare-parehas ako, wala. Steady po sa dalang kami.
Wala. Which is pangit yung sa humanity nga. Kailangan progress na ng progress. Parang ano yan eh, yung sa Evangelion eh. So, Parang yung sa Evangelion nga. Di ba yung gusto ng spoiler alert, yung gusto ng mga yung government doon, maging single being ka eh. Ito kay Serilac. Okay. Natawa lang ako. Ngayon ko nag-gets yung pag binasa mo, hindi mo alam na joke, pero yun pala yung pangalan. Nag-load. Paano nakaka-harm ang isang opinion bilang influencer? Isang influencer. Kayo ang influencer. Hindi yan. Influencer na kayo, wala kayong choice. Huwag niyong i-brush off yan. Naka-experience na kayo ng buhay ng isang nasa commentator lang po, di ba? Ano? Kaya masabi. Sa gigilid lang. Sa gigil lang po. Ako, paano nakaka-harm ang isang opinion bilang, ayun nga, ang... Napakinggan mo kung maganda yung mga sagot niyo. Tsaka kung worthy ka maging influencer. Okay, cancel na. Cancel yung kami yan! Pag yung opinion kasi bilang isang influencer, dyan na mag-aano, mapapakita yung values mo bilang tao Parang sino ka ba? Parang pwede mong ilagay kung influencer ka, kung satirical ka, di ba? Nakalagay sa profile mo, satirical influencer, mga ganon. Or this is just satire. Or pwede naman kung yun talaga, kung commentator ka or vlogger is, makikita na talaga yung values mo and magre-reflect yun sa'yo, sa family mo. Kasi hindi lang bilang ikaw, bilang influencer ka na hindi lang ikaw yung maapektuhan Yung network mo na rin Yung mga collaborate mo, mga brands, gano'n. Kasi hindi ka co-collaborate. Kasi pag-connect sa'yo, isang kapwa influencer, kung hindi kayo pareho ng vibe, hindi kayo pareho ng values. Mga gano'n. So yung opinion ng isang influencer. Wait lang, si Arf muna. Hindi nga, yun yung sasagutin ko Time! Kasi may question siya paano Okay, So, nakaka-harm yan pag hindi mo nakaka-harm yan pag hindi mo iniisip, like you're acting out of emotion lang. Tapos ginagamit mo yung influence mo, like katulad nga, kunwari yung kay sino ba, parang mga random na level ng na hindi mo na iniisip yung sinasabi mo, di ba? Tapos may intention ka pang manakit balag. Pero yung, ganun talaga, higher standard ka kasi nasa pedestal ka. Kailangan mag-ingat. Okay, ikaw. Ingat. Okay, John. Okay, John pala ito Kasi siya ina naman. Ako yung mga kalak. Knockout kayo. Okay, sa akin naman, Ano ang experience mo sa pagiging isang influencer? na-experience ko, okay naman. Ano lang naman, basta yung pagsasabi mo lang ng mga opinion mo sa social media, sa net, hindi mo maiiwasan na meron talagang titingin ng mali doon, titingin ng negative doon. Ang para sa akin lang, siguro for myself, na as much as possible, maging positive man lang sa majority ng tao, yung magiging opinion ko. Na, yun nga, hindi makaka-apak ng ibang tao, na hindi makaka-apekto sa buhay nila, normal na buhay nila. Pero siyempre, imposible na mangyari yun. So, Yun nga, 99.91% na magagalit sa Nakakagyan na kayo ng di ba? Na hate comment. sarap. daming dito. Bigyan nyo pa. Kaya sa mga nag-comment dyan, sa akin, kay Tito Jan nyo, sige, hate lang kayo, okay lang. Gusto pa pakita pa ba? Cute nga Natuwa nga ako yung nagre-react kayo dun sa parang nakakita. Yung isa nagko-comment sila na, nakita ko, ito yung sabi sa akin na at least ngayon, may kasama na ako. Kasi dati nag-start ako, wala. Parang malulungkot ba ako dito? May inis ba ako? Pero natural lang pala. Kasi nakita ko din mga reaction. Parang, ganito din naman ako noong una. Kaya wala na may special sa akin. Human naman talaga. Sa POV nyo, tao din kami. Tao rin po kami. Nasasaktan din nasasaktan. Favorite kong comment, yung nakita ko yung lahat ng sakit Si Tito Jed merong diabetes, may hypertension, may hepatitis. Lagyan. Okay lang. Wala ka bang kinaiinisan na comment sa'yo? Naalala mo ngayon? Naalala mo pa rin pag natutuwa? Tawag dito, yung sa labihan na Parang yung sign, parang paiyak ka. Hindi, sinabihan na, natural naman sila sabihin akong pangit, pero din sa amin na talagang pangit, tapos may nag-like pa.
Siya rin palaglay? Ilan siya? Hindi ko malaman kung sino taglay eh. Kasi nakatay. Sinabi lang sa'yo, pangit ka. Oo, mapakit na pala Tito Ardo sa setup na yun, parang ano. Ano ba kapangit ka lang sa setup na Hindi, yun? hindi sa setup. Sa ano na yun, sa cast na yun din. Kasi syempre tayo tatlo. Okay. Pero nung naka-air na pa to, earlier episodes pa, like episode 4, 5, mga ganun. Pero I think wala lang siguro yung comment din. Pero pag gusto na. Wala rin kami kasi pinuntahan niya sa bahay. Ginawa ko sa bahay. Tingnan ko yan. Hindi na po siya mag-comment ulit. Nasa kulungan na yung Basta isipin nyo lang, yung mga comment, hindi nila kaya sabihin sa mukha niya. Yan lang yung kasimple. Matapon sa social media, pero pag nasa harap niyo, hindi nila magagawa yun. Yep. Yun lang yung luxury of anonymity din. Tsaka yun, tayo, layo-layo mo yan. Bakit? Lalo sa online games, Valorant, Dota. Ako yan. Doon nagsimula talaga. Oo! Competitive. Ay, naku! Ganun din naman ako. Toxic din ako. Yung mga toxic times natin dati, ako ngayon, Thorfinn numit ko na, Hindi ko Galing kay Japanese name na hindi ko na alam kung ano. Wait. Weeb. Shiteru lang nabasa Shit ko. daw siya? Shitero? Hindi ko mabasa. Oo, basta Shitero, yun daw. Aishiteru yata. Aishiteru, okay. Ay, shitero. Not really an issue or trend. Just want to hear your research experiences. Aha, nakakaaliw yung mga kwento nyo nung students pa kayo. Yes. Lagi pa yung mga thesis na grupo ng tatlo, no? Lagi may dalawang nag-aaway doon or lagi may isang pinagtitripan ng dalawa. Umpisa ko sa akin. Yung thesis sa akin nung panahon ko. Ako yung typical na taga-asikaso ng pre. Ako yung tagaluto ng pansa kanton. Ako yung tagaluto. Pag pupunta sa bahay, ako naman asikaso ng pasikatan. Pumunta ka Bahala sa'yo. Okay na kanyang print. Oo, mag-print doon. Ilang copies yan. Sige, ako bahala sa lahat. Ilan kayong grupo? Alam mo, ano kami ng lima. Kasi medyo marami naman kami. Lima. Ay, magpapabind. Maharap pila ako. Pila para sa'yo. Para hindi na kayo pagpawisan. Ako lang, bahala sa inyo. Yung mga printing shop doon. Kapal na mga makikita mo doon yung mga meron ako nakita din sa research yung kasabay ko mag-Yossi na sinasabi, tangin na print, natatain na ako. Tagal ng print. Kinakabahan na ako dito, papasa ko pa mamaya kayo lang natuo ko lang. Yung research paper, ganyan kakapal, bumukbayin. Tapos kailangan mo i-xerox ng mga Tapos babasahin sa advisor mo 3 pages. Okay na. Hindi naman niya babasahin na. Isang MacBook. Yung isang pinaka-fever dream chaotic experience ko sa thesis nun, may iba-ibang subjects kasi na major. May nasa isang room kayo ng parang condo ng student na yun, sleepover, di ba? Parang sleepover, overnight. Tapos marami kayo doon, iba-iba kayong subject na gano'n. So nagbabasa ako ng script para sa isang play na extracurricular pa, tapos tiyata sa gilid. Tapos meron sa harap ko, meron nag-shoot ng film, meron sa harap ko nagtutuloy ng public PR project nila, public relations. Tapos meron doon sa gilid nagiinuman, malapit sa banyo. Tapos dami nangyayari na. Tapos natapilok pa ako, nakaupo lang ako, sprain kasi yung pa ako. Tapos tinutuloy ko yun, sabi ko, gito pala ng college. Wala pa yun, pag nagtrabaho ka din. Oo, yun nga. Pag nagtrabaho ka, ibang level pa. Kaya matuwa ka din, pero nahirapan ka nung college. Kasi mare-ready ka rin yan. Kung ikaw parang easy ka lang sa college, cool kid ka, mararamdaman mo yung hirap sa totoong buhay kasi wala na silang pakialam sa'yo. Hindi sa totoong buhay, I mean sa work parts na ng buhay mo. Kasama talaga yun. Tsaka naalala ko yung sa... Ano ba mga kwento mo? Hindi yung ngayon naman yung sa... Kasi thesis time na Meron akong may nag-message sa akin ng mga friends of friends na thesis time na ng mga iba dyan na nanonood ngayon. Kung ito pinapakinggan nyo habang gumagawa kayong thesis, hindi kami nakakagulo dyan. Diba? Parang nagtatanong sila, paano ba, ano ba parang tips doon sa mga thesis defense, yung ganyan. Tapos yung sabi ko sa kanya is, isipin mo, mas dapat meron kang confidence. Kasi, hindi mo naman talaga ma-perfect yan na hindi kaya. doon sa RL mo. Oo, sa RL. So, pakita mo doon sa thesis advisor nyo na pag dinedefend nyo na confident ka sa sinasabi mo. Kasi minsan din naman ibang thesis advisor hindi naman nila memorize. Meron lang silang parang concept na kinuha doon sa theory. Ito yung kailangan nila i-prove sa akin. Diba? Hindi naman isipong ilan kayo. Realistically, hindi naman nila maalala lahat yan Ano grade? Sorry. Ano yun? Tatanungin ko, ano grade mo sa thesis? Para mataas ako doon. 1 point something lang. 1.25.
1.25 ka, di ba? Basta okay naman. 95, 96. Ano ba yung thesis na topics nyo? Yun na. Nakalimutan ko rin. Ano ate sa akin, vlogging eh. Vlog as in B. Parang therapeutic ang vlogging. Pag mag-vlog, magsusulat. Microblogging or vlog? Vlog, magsusulat. Online. Kasi hindi pa uso na ng vlog eh. Yung V. Uso lang yung magta-type ka na, pero meron kang nararamdaman. Naka-therapeutic siya. Naka-stress sa'yo. Kasi napo-voice out mo eh. Ang sa akin, hindi ako yung pumili na topic eh. Naka-join lang ako. Ba't mo dinedefend ba? Pangit ba? Hindi naman. Meron lang. Parang kasi hindi personality ko eh. Okay. The effects of athletic performance. The effects of the effects of tweets. Tweets? Mga mga microblog sa performance ng mga atleta before the game. Nagtitweet sila before the game? Hindi, kunwari, ikaw yung ng positive. Kunwari, ikaw si Kai Soto, tapos may game ka sa Friday. Tapos between Monday to Thursday, marami nagko-comment. Di ba? Kai Soto, bobo mo. Maganda yun intrigue nga ako doon eh. So anong Anong finding? Ano finding? Ito, inaano ko nga eh. May effect. Alam na natin sino bumibili ng pancit canton. Oy! Hindi, pero hindi yung thesis ko na to. Ano ako yun? Parang yung 50% ng buong thesis talagang nagalit sa akin yung team ko. Dahil ba sa extracurricular mo na nasasabay gano'n? Extracurricular, pati extra lang. Nakatambay ako sa com shop eh. So ano kayong findings, di ba? So yung findings guys, kalimutan ko yung theory na yun eh. Doon sa sa ano bang part ng thesis yun? Yung hindi RRL eh. So naapektuhan ba sila yun? Abstract, tapos yung theoretical, ano ba yung tawag doon? Basta yun, basta naapektuhan sila. To what degree? Malaki ba? To a positive degree in a way na parang kung hinahype, parang ganon. Okay. So pag positive effect. Pag negative, natatablan din ba sila ng negative effect? Or more on, I will prove you wrong. Ayun Ganun eh. Ayun nga, ganun din. So both is Kasi competitive yung sport eh. So talagang gusto nila improve. Siguro hindi to negative pag negative. So negative is good, positive is good din. So walang negative effect doon sa findings na yun. Parang nyo lang pala yung mga atleta. More likely na magiging positive pa yung effect. Di ba, pag kuwari, UFC, maglalaban, di ba? Tapos parang ayaw, parang matatalo to sila ito. Tapos ito, I'll prove you wrong. Parang gano'n. So mas mabuti Nakalimutan ko pala. yung mga theory na ginamit. Okay lang, no pre. So sabihin, in general, mas okay na magbasa ng mga, hindi lang about tweet, pero comments sa kanila in general, yung mga atleta. Hindi, parang Kasi parang influencer din sila eh. Yeah. Gagawin ng mga tao. Lalayikin na lang nila yung mga yung mga... Hindi, pwede kayo, hindi. Kasi okay lang. Hindi mo naman mapipigilan yung paglait nila pag-comment sa. Pero ikaw looking at them. Yun yung, kumbaga, for the athletes to. Kasi kahit naman dumami yung comments, kung di naman nila titignan in the first place, hindi nagpagod ka lang na hindi nalaway, pero nagpagod ka lang ng daliri. sa bagay. Diba? Ikaw, anong thesis? Siyempre, medyo more than 10 years na kasi. Kailangan ko mamalahan. Pero more on ano yun? Methodology. More on, I think sa tawag dito, yung sa mga Theoretical framework. DPWD yung term doon eh. Yung Disabled? disabilities, sa mental disabilities in regards sa pagkuha ata ng work. Sa work lang sa So anong kailangan i-prove doon? Kung up to what point na-apekto sa pagkuha ng work. Pero syempre, nakalimutan ko na yung talagang findings. Yung percentage? Yung mga percentage. Pero Ano parang tanong ata kami sa mga sa mga institute. Pumunta kayo? Sa mga institute. Kung kaya ba nila makakuha despite na ganun nga yung mga kalagayan nila. Pero sorry, pasensya, nakalimutan ko na kung ano yung findings. Ikaw yung tagaluto ng pansit na. Pero syempre, matagal na eh. Alalahanin ko ba yung perfect? Baka mamaya mali pa yung masabi yung percentage. So, ayoko na sabihin, nakalimutan ko na kasi. Ayun. Pero I think meron naman kahit pa paano. So siguro, natapos naman yung sa akin. So siguro yung para sa mga thesis, it's trying to prove a point and diba yung argument mo dun na kung meron ng bearing yung sinasabi mo, hindi lang parang fluff. Siguro, hindi naman siguro importante masyado yung gaano ka
life-changing Oo. doon sa industry na papasukin mo yung thesis mo. Pero yung Or problem i-memorize solving, di ba? Huwag mo siya, Huwag mo i-by the book memorization. by the book. Yung ano lang, important lang, humanity, di ba? Yun, naaralan ko na yung part ng thesis, yung theoretical framework. Ayun po, siya. Kasi di ba pag magde-defend kayo thesis, gagamit kayo ng theory para ma-apply yung... Kailangan mo kasi, So, i-memorize, hindi na memorize, pero isa puso nyo lang yung Oo. theory. Tapos pag nalaman niyo yung theory, paano siya mag-a-apply dun sa study nyo, made-defend mo na yung thesis mo. Hindi. Yung ano kasi, yung maganda sa mga thesis kasi yan, di ba pag nahanap kayo yung research paper, nahanap kayo ng magandang title, napapalikan nyo yung mga thesis ng mga previous mga batch. Previous batches. kaya importante yung sources. Sources. So, makikita mo, kaya nga di ba kaya nga check ng mga, ano, di ba, ng mga thesis advisors na, ay di, nagawa na ng ganitong mga batch lang ng previous years, ganyan. Pero nakahanap kayo ng specific na, pwede pa makuha din sa specific na thesis previous years na pwede mo i-correlate doon sa I-mention mo tapos yung yung dating magiging study. basis mo rin yung mga findings nila, yun yung pwede mong gawing parang footnote na, ay itong findings nila nakuha nila sa thesis ito. Kasi Kasi natin i-correlate sa sa current thesis. Yan, babalik tayo sa humanity kanina, di ba? Kung kaya tayo iba-ibang tao, para makapagawa ng mga study na ganyan. Ganyan kasi ang scientific method talaga. Theory, sabihin nyo, theory lang naman yan, di pa naman sure. Pero a theory is strengthened sa dami ng theories na connected sila. Parang blockchain, di ba? Parang kung gaano karami, nagiging mas malakas yung theory mo. Di ba? Parang ganyan, yung theory of evolution, yung gravity is still a theory. Theory ang gravity. Hindi naman ano pa yan eh. Kasi, Parang ba siya? search mo nga. Parang hindi naman pahiyak. Alam ko theory ang gravity. Kasi ganun nga eh. Parang hindi naman porque theory, hindi ka pa sure. It's more on yung gaano kalakas yung theory until pwede siya i-debunk ulit after new science, after new tools na pwede i-detect yun. The theory of relativity. Ayun, basahin mo yung unang line. Isaac Newton's 1687 description of gravity was considered Law. scientific law until Einstein's. Kasi law siya, di ba? Nung kay Newton. Pero nung may na-study si Einstein na general theory of relativity, dumagdag yung time. Ibig sabihin, hindi pala siya law. Ibig hindi sabihin pa siya pala, law. pwede pang bulat-latin. Hindi lang babae binubulat-lat, libro din. Di ba? Ang law is thermodynamics. Ibig sabihin nun, up to now, wala pang nagdi-disprove dun sa parang mga theories involved, sa mga formulas involved, sa thermodynamics. So, it's a law. May may specific time frame pa na yung theory magiging law Wala. pag wala pa na Wala naman. Hindi yan parang Biblia. Kumbaga kung ano yung, nag-change yan over time. Based nga sa new findings, new tools para makuha yung mga kailangan mong makitang data. Komplikado talaga yan, di ba? Ganun talaga kasi ang science. Tama. Hindi porket theory is hindi na totoo. It's already tried and kasi tested. ganung notion na, theory lang yun, so hindi po totoo. Palakasan pa rin yan. Kung ito, right now, ito yung pinakamagandang theory. So ito ang kaya pinaniniwalaan ngayon. Ngayon, kung kaya mong, kung kaya hindi ka naniniwala kasi gusto mo, ipakita mo yung ebidensya mo, hindi lang kwento ng Yun nga, lola. exactly. Diba? Theory is based on facts. Kaya Exactly. kaya kami nagsabi, I have a theory, di ba? Which is may facts na kasama na. Hindi lang Ngayon, pwede mo hypothesis. i-disprove yung mga facts na yun kasi they're still proving a theory. Kasama rin sa thesis kasi pinoprove din yan. Yun na nga yan. Kaya pag bullshit yung sources mo sa thesis mo, Wikipedia. babagsak ka, uli. Wikipedia. Kaya nga doon nga papasok yung mga yung kung napanood yung Big Bang Theory, doon papasok yung mga experimental, yung mga researchers. Kasi doon nila gagawin yung mga theory ng mga nag-research dati na gagawin natin to in real life. I-prove natin Will it stand? Kung tama ba yung computation na to, tama ba yung research na to, tama ba yung mga studies na to. Pag na-prove nila, edi much better. Pag hindi na na-prove, ibig sabihin, hindi naman totally false yung theory na yun. May factor siguro doon na mali sa computation. Kumbaga fina-fine-tune mo lang, di ba? Fina-fine-tune mo. Next topic. Galing ka, Abby. About sa ending ng So, napanood nga namin yan. Isa na namang monumental historical moment. Naalala niyo yung graduate tayo ng college. Thesis pa lang. Di ba Naruto? Natapos si Naruto ng Isa-isa na natatapos. Isa pang yun, monumental. Ito ngayon, 2023 at ako tayo. 2023. Yung One Piece ba kailan matatapos para mapanood na? Wala. Sabi niya, di ba malapit? Estimate manga estimate lang naman mga around 2026 or 2027. So siguro mga 2030 pa yung anime yung matatapos. So, estimate lang naman yan. Malay mo, mapatagalin pa rin yung Oda. Hindi natin malalaman. Oda! Pahingin nyo na si Oda, please. Pahingin na. Sige
Kentaro ka na, pahinga na eh. Ibang pahinga yun. Wow! Please, wag. Nakalwood. No, please. Pero yun, Attack on Titan. Ano siya eh, parang hindi siya na-stretch out masyado. Parang just right. Parang alam mo sa oven, nag-cook ka 5 minutes ng manok tapos sakto lang yung luto. Parang okay. Pero ano, nagdaka ko, ba't nila ginawang movie? Meron ba mga laws? Or meron bang parang, kasi naman nag-change siya ng studio eh. Baka merong something na, di na kayo pwede gumawa ng series. Tapusin nyo na yun within 1 hour 30, 1 hour 20 na movie style episode. Diba? Hindi rin ba dahil kulang na sila sa sa manga chapters? Hindi, manga chapters. Like, hindi nila kayang pagkasayin ng ganitong manga chapters Wala into nang one filler, series. no? Wala nang filler. Into one series. So, dami na yung filler nun. Pwede lang ba, bigyan nila ng date episode si Armin tsaka si Annie. Pwede. Yung titingnan ko ba? Female Titan tsaka Colossal na Yung bago pa no? Yung bago. Holding hands. Ay, hindi. Tingin ibang filler pa rin. Nakala ko yung before sila before maging Crystal si Annie. Spoiler na. Ay, oo nga, no. So, wala, tapos na end. Wala tayong pakialam sa mga nasa spoil. Dapat ending na, sinabi na nga sa simula eh. So, kumbaga yung mga in-between yung nung nag-yelo si Annie. Oo. Siya yung nung si Annie yung matigas, tapos nung ulubay siya, si Armin naman yung tumigas. Ibang handling nun. Kaya lumaki si Armin. Oo, naging Medyo lumaki naman ng todo. Oo, naging main character. Sobra naman yung paglalaki niya. main character moment si Armin. Bakit siya naging 1 hour? Yun nga, maganda nga. Kung may nakakalam dyan, comment yung below. Naging one? Ito, kasama to sa research, ha? Kaya magagawa kang thesis. Hindi pwede habang nasa harap niyo yung thesis advice. Parang something parang another comment courtesy at ako tayo saying Bites will divide the show into 10, mga ganun. Basta mahaba yung bahala. Basta yun, naging 1 Pero kasi, I'm sure nakalock na yun nung sinabi nila yung first half. Nakalock na yun na, okay, yung second half nito, alam mo na half, so yun na yung second half. Yun na yung last episode, tsaka same length. 1 hour, lagpas 1 hour. Hindi ba nagka-budget constraints yung Talaga? Attack on Titan na? Kasi di ba March yung huli, di ba? Nung first part nun eh. April, May. Ba't mahina ba na franchise ang Paano na gano'n ng budget Sige, Budget pakita mo naman yung quality. Yun nga, budget, overwork, scheduling. Kasi maraming mga animators na mga underpaid na Scheduling. animator dyan? Well, Rest in peace. possible sa scheduling kasi hindi mo naman hindi mo naman pwede sabihin na ito, mayroon na kaming budget for this animation o gawin nyo na agad. Hindi naman pwedeng salpak mo na this season namin yung pwedeng lapag, ganyan na agad. Kasi syempre, kailangan mo pang ipa-approve. Baka siguro isa sa mga conflict yun, schedule. Pero on animation siguro, parang hindi naman tinipid yung animation. Hindi naman hindi tinipid ang animation. Pero yung masasabi natin sa ending, pighati. Ako naman, realistic naman. Ikaw. Realistic nga rin. Yung ibang word, yung ibang word. Fulfilling. Yan lang, fulfilling. Yan. Humanity again. Yun yung comment ko, humanity again. Ang ganda naman. At least, Classic humanity. pero okay siyang ending. Kumbaga, wala akong bad review dun sa ending niya. Parang okay, nice. Kasi ako nabasa ko kasi yung manga rin before handong sa final episode. Nakuha naman lahat ng mga nakita ko doon sa mga manga chapters. Akala ko may iwan sila. May extra. Akala ko may extra. Siguro, may extra in regards to sa kay yung parang animation siguro kay Falco, yung naging Ibon. Yung animation. Pero Pinakita ba yun yung bigla si Mikasa, parang pinakita na mayroon siyang wings? Pero si Falco pala. Hindi ko na maalala yung frame pero alam ko niligtas, pero hindi ko na maalala kung may frame ng gano'n yung may biglang Oo nga, ganda na. Nakalimutan ko na kung mayroon gano'n frame. Wings of Hope. May Wings mga of Freedom. dinagdag eh. May mga dinagdag sa anime na scenes. Dapat lang. dapat lang. Kung gagawin mo lang 1:1 sa manga, design naman yung creative juice ng isang studio. Yun nga yung point eh. Sana hindi na siya, naging manga na siya. Yung sa may bandang kay Falco, tsaka yung sa may bandang doon sa may uod. Alam ko maraming ginawa animation sa may uod. Oo, marami. Grabe, So, mapa. Okay din ang gawa niya. Maganda yung Pati Jujutsu pa nga eh. yung sa ending yung parang outro na maliit na square. Na magandang may nangyayari. Parang pinaglaban talaga ng crew nila Eren na yung hope, yung peace. Pero Sinabi naman ni Eren, it will not stop. Galingan ng author. Talaga pinakita ng author doon kay Eren na kahit anong, para sa paningin ni Eren, kahit anong solusyon yung gawin niya, kasi nakita niya lahat ng future, ganun pa rin. Kumbaga history repeats itself pa rin naman talaga. Alam din naman. conflict. Parang tinanggal na lang niya yung parang key factor doon sa away na yun.
Titans mismo. O tinanggal niya yung mga Titans, pero at the end of the day, may conflict pa rin. Oh, may conflict. Oh. Kasi magagamit kasi yung Titans as a power move. Mm-hmm. I think maganda nga siyang, di ba? Maganda siyang mirroring dun sa mga paggamit ng nuclear powers. Di ba? Kasi yun yung tumitigil ng mga gera, nung binagsak sa Nagasaki at Hiroshima, at alam mo naman nating Japan, ang nakatikim nun. Baka yun yung kanilang mga, di insight kanilang reflection sa mga nangyari na kahit tanggalin natin Yung mga nuclear, yung tao themselves, pa rin. war hilig nila. So siguro dapat itigil natin yung war, hindi yung mga Titan. Yun yung mahirap eh. Baka na-misplace. Gandang yun, gandang i-correlate yun. Ay, Titan pa rin, sa atomic bombs. Kontrolado na ng UN ng may mga agreements na sila to limit Bawal na. yung mga nuclear. Kasi tama, nuclear fallout, pag lahat palili pa rin lahat ng nuclear, walang mananalo. Lahat masasaktan. Lahat Pero nandiyan pa rin. Naka-ready lang. Naka-ready pa rin. Yun yung ano yun. Yun yung hindi mo mapipigilan. Huwag sana tayo magaya dun sa game na Fallout. Yun po. Bad trip talaga. Ganda nga yun. Maganda siya sa game. Pupunta na tayo sa Inbornal. So, sa Bornal. Ganda siya sa game, hindi as real life. Huwag naman real life. Kung gusto nyo pa marinig yung mga comment namin doon sa Attack on Titan, abangan nyo yung aming Tropa Time version. Papanoorin natin yan live doon sa pag na-upload na yung video. So ngayon, sana okay yung audio, please. Please, Ojo. Ayan. Ayaw na namin ang mapagusgang lipunan. Maraming salamat po sa pakikinig at ito ulit po ang Pampamilya Podcast.